Okay, good morning guys. Welcome to Lay Prime. I'm your coach Chris Riva and today I'm going to present yung Lay Prime Opportunity Program. So good morning to all our viewers. So I hope and I pray that as we go along this presentation, you will be enlightened and also your mindset will be changed. So welcome to Lay Prime, to our orientation or to our business presentation. So our company, to give you an idea and a background, this is owned by Mr. Erwin Basug. So our company started way back August 14, 2014. So the first company was Organic Creations 88 International. It was a direct selling company, and then after 11 years of success, so the company decided to innovate and bring it to the next level. That's why Lay Prime came. It started June 25, 2025. We are already built company, but Lay Prime is only pioneering. So napakagandang opportunity na pagsisimulan mula sa isang matatag ng kumpanya. So our owner, his business is in rebranding. No? So may aspiring mga business owners po ang lumalapit sa kanya at nagpapagawa na kanilang own brand ng products in the field of cosmetics. Diyan po yung food rebranding, mga supplementation. Yan. So, and also, of course, yung mga aspiring CEO of multi-level marketing company. So, he can cater them and also be their consultant to provide also yung system or yung IT provider nila. Okay? So, he can be their IT provider. Okay? So our office is located in San Pedro, Laguna. Okay? In San Pedro, Laguna, third floor. So, buong third floor po isa, ano po yan, sa Lay Prime na po, pag-aari po ng Lay Prime. Good thing is, napaka-accessible po, malapit po sa, across lang po yan ng LTO San Pedro, Laguna. Okay? So, our manufacturing plant, we are direct from the manufacturing plant. So, tied up po natin yung ating manufacturing plant. So, ito po yung kagandahan. One benefit is, yung product mo is assured ka na ito po ay quality. It passed the FDA and also internationally accredited GMP, halal, IDCP, and also ISO certified po yung ating products. Okay? So, top of the line facilities also with the latest technology used dun sa ating mga products. Okay? So, napakaganda po. So, our mission is to offer high quality products that will meet the needs of people, specifically dun po sa health needs ng mga tao. Okay? And our goal is to provide also ng opportunity regardless of people's experience or background. So, yan po yung ating mission and vision. Okay, so pag-usapan natin, ito po yung pinaka-main agenda natin about health. So, health is wealth. Okay? So, maraming tao, hindi nabavalue yung health until nagkasakit. Sabi po yan ni Thomas Fuller. So, naalala naman natin, nung nagkaroon ng pandemic, talaga maraming tao naging curious na or health conscious na. Kasi nga, anytime, pwede palang dapo ng sakit ang tao. So, hindi natin maiiwasan. Okay? So ngayon po, according to World Health Organization, these are the top 10 cause of death. Number 1 is heart disease. So wala na pong pinipiling edad ngayon ang mga sakit na katulad ng heart disease. Before, 1990s, no, mga may edad lang po tinatamaan ng ganyang sakit. Bihira pa, lalo sa Pilipinas. Bihira po yung may ganyang klase ng sakit. But as we see today, so parami nagkakaroon ng heart disease, even young age, even teenagers, no? So nagkakaroon na po ng mga ganyang klaseng sakit. Pangalawa yung cancer, stroke, no? So stroke din, number 3. So imagine, so any age na rin pwedeng tamaan ng stroke na yun. Talagang hindi na siya dahil sa hereditary, because of lifestyle na rin talaga. And diabetes, pneumonia, yan, respiratory disease, Alzheimer's disease. This is very alarming. Kasi nga, regarding brain health, so hindi rin na rin pala safe ng kahit na sino, kasi nga sabi po ng research, ang Alzheimer's is the type 3 diabetes or sugar in the brain. So pang-siyam is kidney disease and breast cancer. So ngayon pag-usapan natin, bakit po nagkakasakit ang tao? So yun ang tanong, why people got sick? So isa lang dahilan yung tinatawag natin na oxidative stress. So ang ating ating body is made up of cells. So trillions of cells ang katawan ng isang tao. Each person has unique cells. So, yung kagandahan, we are created talaga na perfect at unique ng ating Diyos, no? So, nung tayo ay baby, meron tayong normal cells, or kung tawagin po yun, is normal cell, or stem cell, sorry. No? Stem cells po, kaya lang as we age, because of many factors, katulad na po lang po ng
ng ating nutrition, yung pinapakain ng mga parents, nandiyan na rin yung pollution sa paligid, etc. So, nagkakaroon ng damage cell. Eventually, nagkakaroon ng dead cell pag hindi po na-prepare yung damage cell. So, ngayon, pag nagkakaroon ng damage and dead cell, dun po lumalabas yung iba't ibang uri ng sakit sa iba't ibang klase o sa iba't ibang parte ng ating katawan. So, ngayon, according to studies, meron pong more than 5,900 food supplements ang nailabas as of the moment hanggang 2025. So, kasi bakit po? Ganito po yan. Noong 80s, ang mga trend is nasa herbal. So, herbal is not also considered na supplement. Ang herbal kasi may limitation sa pag-take. Noong 1990s, dyan na lumabas yung mga antioxidants. Tapos yung mga capsule, eventually, 2000s, nandiyan na yung mga spray, sublingual, etc., etc. So, kaya lang, from the word itself, antioxidant, hindi niya ma-treat yung mga dead cell saka yung mga damaged cell. Ang ginagawa na ng antioxidant, pinoprotect niya na yung normal cell. And how about naman yung dead cell at ating damaged cell? So, only, sabi rito, revolutionizing medicine, recent developments and future prospects in stem cell therapy. So, yun lang po yung tanging makakapag-repair at rejuvenate or renew ng dead cells natin. Okay? So, pag-usapan natin about stem cell. So, ito po, stem cell is founded or discovered, sabi nga po rito, Dr. Paul Nihans broke ground and started his research in 1931. So, napakatagal na po pala nitong pag-aaral tungkol dito sa stem cell. At binigyan ng pagkakataon yung mga tao na makaranas ng stem cell therapy noong 1961 at ang una pong reportedly, sabi dyan, Marcos in 1969, siya po yung pinakaunang tao isa sa pinakaunang tao na nag-conduct or nag-undergo ng stem cell therapy. Kasi bakit po? Magkano po ba ang stem cell during that time? 15,000 euros. Excluded pa yung tinatawag natin na airfare and accommodation and anything else. So, treatment itself lang po yun. So, ganun po kamahal. Kaya that's why only 350 Filipinos lang ang naka-afford kasi nga, it's too expensive. Hindi siya talaga para sa lahat. So, no wonder, Estrada, Enrile, and Imelda Marcos, and even Enrile nga po, 101 years old, turning 102 na siguro ngayong taon, pero still, grabe, wala pong sakit because nga, ganito kaganda po kasi yung stem cell therapy. Siyempre, ngayon, ang tanong naman natin, paano naman kami ngayon? Kung wala kaming ganyang budget, edi wala na kami pag-asa magkaroon ng stem cell. So, good news po dyan, kasi dahil nga po nakita nila, this is business, health is business, tanggapin man natin o hindi, ang health po ay isang negosyo. So ngayon, ginawa nila, they studied, no? Nagkaroon sila ng mga iba't ibang pag-aaral, kung ano ba yung ibang option bukod dito sa ganitong klase ng stem cell. So they come up with this. Ito po yun. Una, yung placenta injection. Ito po yung sa Switzerland and Germany. So ito po yung ginagawa sa mga kilalang taong nabanggit natin kanina. So 900,000 to almost 1 million per session. So 7 sessions po yan, galing sa placenta ng baby. Pangalawa, yung transplant. Ito naman mas mura ng konti, ranging 600 to 700. So, depende pa rin yan kung sa donor mo is magmamatch kayo. Pangatlo, yung cord blood banking. Ito naman, yung pusod ng baby. Kailangan mo lang keep dun sa isang facility. You need to pay at least 30,000 monthly. So, meron na sa Pilipinas po niyan. Okay? And also, adult stem cell banking. Ito naman po, galing naman to sa infants. Yan. So, galing sa infant. Kaya siya tinawag na adult stem cell kasi galing sa infant na hindi na talaga dun sa placenta. Okay, also placenta injections pa. Sa mga spa naman ginaganap to. So ito ranging 10,000, 20,000 hanggang 70,000 depende po dun sa klase ng stem cell na ipapaturok mo. Okay, so yan human based yan. So also meron din naman animal based, yung animal placenta na nagaling sa placenta naman ng sheep or deer. So lahat po yan magaganda, lahat yan merong studies bago ipatry yan. So talagang maganda po yan kasi may mga testimonies na yan. And higit sa lahat, pinag-aralan naman po talaga yan. So meron din naman plant-based. Ito naman, plant-based, yung unang-una na nakita na nagkaroon ng clinical studies yung stem cell ng apple. So ito pong apple stem cell, napakaganda kasi meron na nga siyang clinical studies. So meaning to say, tinesting talaga siya bago i-market. So nakita nila na napakaganda pang rejuvenate at pang repair ng mga damage and dead cells to apple. And also grape stem cell. Sabi nga nila,
ang grapes daw is considered as double stem cell, meaning to say, double the potency of the apple. So, ganun kaganda rin tong grapes. So, itong dalawang to, meron tong clinical studies. And ngayon po, meron na di-discover na bagong luma, kung tawagin. Bagong luma kasi bakit? Bagong tuklas, pero matagal na po pala siyang may kwento. Kasi nga, meron na siyang folklore. Or nga po, meron ng kwento and science. Okay? So, sea buckthorn. Ito po yung sea buckthorn. Sea buckthorn is a nutrient-dense orange berry known as stem cell support ingredients. So, used for centuries in traditional medicine. So, kagandahan dyan, now widely embraced in the modern nutraceuticals and cosmetics. So, ang kagandahan, saan po ba nanggaling itong sea buckthorn? Or also called as sea berry. Galing po iyan sa Himalayas Mountain, sa may part ng Mount Everest, between Tibet and Mongolia. Yan, doon po nakikita yan. Okay? So, ngayon po, ang sea buckthorn is napaka-fresh pa sa market. Kasi as of 2025, it only has less than 1 billion sales. So, hindi pa talaga ganun kakilala tong sea buckthorn, no? So, bagong-bago pa talaga siya sa merkado, okay? So, kagandahan sa kanya, yung kanya pong trend is bagong-bago pa nga, sabi nga natin. So, talaga napakabago pa ng sea buckthorn sa market. Okay? So, ngayon, pag-usapan naman natin si sea buckthorn kasi ito yung bagong luma. Sabi rito, it is superfruit among superfruit. Can you imagine yung kanyang nutritional value, yung kanyang ORAC value or oxygen radical absorption capacity? Ibig sabihin lang nun, yung kakayanan niya para i-neutralize yung free radicals is almost 900,000 yung ORAC value niya. Mas mataas pa siya dun sa mga kilala tulad ng grapeseed, acai berry, yung pine bark. So lahat yung magaganda eh. Pero sabi nga, among superfruit, so like goji berry, acai berry, blueberry, blackberries, etc. and strawberries, mga ganyan, lahat po yan is considered as superfruit. Pero sabi po ron, nag-i-stand out itong sea buckthorn. No? Ito nag-i-stand out. So kanina, pinag-isapan natin, apple na lang. 17 times more than the apple siya. So kung napakaganda ng apple as a stem cell, 17 times po si sea buckthorn. And also sa grapes, 31 times more than grapes, yung kanyang nutritional value. So sa banana naman, nakikita naman natin, 128 times. So ganyan po yung kanyang profile, nutrition profile. So makikita naman natin sa screen, talagang kakaiba tong sea buckthorn. And also, yung history niya, sabi ko nga kanina, may kwento na po, may folklore na. Ibig sabihin ng folklore, may kwento na galing sa legitimate source. Kasi ang mga source po nito, Alexander the Great. Yan po, di ba? Si Alexander the Great, ginamit niya to sa kanyang troops, even sa kanyang mga horses, for strength and vitality. So alam naman natin in history, even if you search it, talagang kontinente pong sinasakop nila during that time sa mga wars. So 300 BC yung edad yung time na yan, nung na-discover nila yung sea buckthorn. And also si Genghis Khan, ganun din, ginagamit din nila yan from Europe to from Asia to Europe, yung kanyang sinakop. And also sa Ramayana, sabi rito, ang Ramayana daw po sa India, nakadiscover sila ng sea buckthorn. Ang tawag nila dito is Sanjeevani booty. Sabi nga po sa baba, and the Ramayana mentions a magical herb. Magical yung tawag nila called Sanjeevani booty, known for its life-giving properties and ability to revive the dead. Nakabuhay na po na patay yung kanilang story. Kagandahan lang sa mga resources na ganito, hindi ito basta-basta ma-fake kasi bawal ang fake news during that time. So sa mga ganyang klaseng tawag ito, mga pinanggalingan, talaga masasabi natin na may matibay siyang history na. Kaya ngayon, nung na-discover, so yun na lang yung present time kasi nga meron na tayong mga facilities. And ito yung kagandahan sa atin pong mga pag-aaral ngayon. Nakita nila that it has 17 vitamins. Yung vitamin A, B1, B2, B3, vitamin C, E. So, meron pa siyang 11 more kasi 17. So, sa minerals naman, calcium, iron, potassium, magnesium, sodium, phosphorus. Dagdagan mo pa ng another 8. So, 14 minerals So, napakandami. 18 amino acids. No? Yung katawan na ang kailangan ng katawan natin, 5 Pero ito meron siyang 18 amino acids and also omega-3, omega-6, and omega-9. Good for the heart. So imaginein mo. So talagang yung heart disease, pwede mo talagang malabanan because of this fruit alone. And also omega-7. Ang omega-7 po is very good for the brain. Rich source. Ang sea buckthorn is a rich source of omega-7. Ayun po yung kagandahan sa kanya. At yung mga pinapaliwanag mo namin, meron po yung mga scientific studies. Even if you Google it, meron po mga legitimate website na nag-aaral tungkol po sa sea buckthorn. Ayan. So ngayon pag-usapan natin, ito pa yung 190 plus bioactive nutrients. One of the amazing dito is yung arginine.
o yung tinatawag na L-arginine. Ano ba yung L-arginine na yan? It's good for production of nitric oxide. Saan naman ginagamit yung nitric oxide, sir, sa katawan natin? Natural po yun na pinaproduce ng katawan. Si arginine ang nagpo-produce ng nitric oxide. Si nitric oxide naman ang nagpapaganda ng daloy ng dugo para yung oxygen supply sa katawan natin hanggang sa kalit-liitang ugat is dumaloy, is mag-flow. So, ganun po. One of the active or bioactive nutrients ni sea buckthorn is arginine. So, dun pa lang, makikita na natin kung gaano ka-powerful to. And also, it has natural antibiotic properties. So, makikita natin yan as we research about more itong tungkol dito sa sea buckthorn. Available po yan sa internet. You can search yung mga studies. Hindi lang to basta research. May clinical studies na rin po itong sea buckthorn. Ito yung kagandahan. Okay? So, superfood among superfood. So, ang tanong, sir, sabi mo kanina, ang daming stem cell sa market. Ang tanong, what is the best stem cell? So, yung mga nakalista kanina, lahat yun maganda. Pero meron palang pinaka-the best. Ano yun? Your own stem cell. You have your own. I have my own. So, I have Chrysanthorrhoea stem cell. You have your own stem cell. Correct? So, bakit siya mas the best option? No risk of immune rejection. Hindi siya i-reject ng katawan mo simply because it is yours. Pangalawa, mas safe, mas konti yung complication. Pangatlo, ethically and legally simple. Hindi mo na kailangan ng approval na kung sino pa mang institution kasi sa'yo yan. Pang-apat, available anytime. No need for checking for compatibility, etc. kasi sa'yo yan. And also more personalized and more effective. In summary, sabi nito, autologous stem cell offers a natural, personalized, and effective path to healing. So, yun po pala yun, no? Mas personalized, mas effective path to healing yung sarili mong stem cell. Hindi mo kailangan ng outsource kasi meron kang sarili. Okay? Kaya lang, may sarili kang stem cell, kaya lang, stem cells are used only when activated for functioning. Sabi rito, stem cells support the repair and regeneration of damaged tissue. Kaya lang, however, this potential is useful when the stem cells are activated. Kailangan pala activated. To give you an idea, illustration, ang ilaw, umiilaw dahil merong current, dahil yung bombilya hindi pundido, correct? Kaya lang, kung naka-switch off yung ilaw, yung switch ng ilaw, hindi siya ma-activate, hindi siya iilaw. Ganon din sa katawan mo. Ganon din sa katawan natin. May stem cell ka, pero hindi activated. That's why even children nagkakasakit. Kasi nga po, hindi activated yung kanilang stem cell. So, to start working, yung mga stem cells na yun, kailangan nilang ma-activate. Yung ilaw, para ma-activate o para umilaw, kailangan ma-switch on. Ganon din sa katawan natin, kailangan ma-activate yung stem cell. At sino yung mag-activate? Kanina nabanggit natin that sea buckthorn triggers or activate stem cell activity. Yun, ina-activate niya. Ngayon, nabulabog na siya. Na-activate na siya. Na-trigger na siya. Anong gagawin niya? Pararamihin niya ngayon circulating stem cell sa katawan mo. Kasi pag na-activate na yun, bibilis na yung speed, yung internal process of repair at rejuvenation ng cells. So, bibilis na pala, no? Yung healing process because na-activate yung iyong stem cell. Ang kagandahan, your own stem cell ang ina-activate niya. Hindi outsource, yung nasa sa'yo katawan mismo. So, kagandahan, sea buckthorn is a natural stem cell activator. Natural siya na activator. Paano niya ba ina-activate yung ating stem cells? Simple lang. Ano sabi? When your cells are nourished. So, pag na-activate na, anong gagawin? Magre-repair na, magre-renew at magre-rejuvenate na. So, ang tanong, sir, nagtitake po ako ng ganitong vitamins, etc. Activated na po ba yung stem cell ko? Hindi pa. Why? Dapat kasi complete nutrition is the key to activating your stem cells. So, dapat kompleto. So, ang kagandahan, sea buckthorn is known for its complete and powerful nutritional profile. Ang tawag nga po sa kanya is powerhouse. Meaning to say, andun na lahat ng kailangan ng katawan mo, no, sa sea buckthorn. So, one fruit, total nourishment po ang ino-offer ni sea buckthorn. Okay? So, kagandahan, saan po ba makakabili ng sea buckthorn? Anong product po? Introducing po itong Nutricel. Yan, ito po yung ating flagship product na Lay Prime, sublingual. Okay? Tinatake po, pag-take po niyan, powder form po yan, 1,500 milligrams or 1.5 grams, ibababad lang po yan sa ilalim ng dila.
So, ibudbud lang sa ilalim ng dila, hayaang ma-dissolve ng ating saliva. And then, ma-absorb na yung nakatawan natin. So, ano po bang laman ng Nutricel? Unang-una, syempre, yung tatlong plant-based, si buckthorn, green apple, at grape extract. Okay? Ang kagandahan dyan, we are the first local company or local-based company naglabas ng stem cell na sublingual. At ang good news dyan, 20 sachets po tayo. Okay? 20 sachets. In terms of market, ahead na ahead dahil 20 sachets. And also, another edge is yung sea buckthorn. Meron tayong sea buckthorn. Okay? Dinagdagan pa po yun ng bilberry. Yan, may cantaloupe, may blackcurrant, may acai berry, CoQ10, kiwi fruit. Yan. So, maganda pang promote ng melatonin release para makasarap yung tulog mo. So, yung cell mo makapag-repair na maayos. And also, yung kamo-kamo extra. Okay? 20 sachets. The question would be, sir, how much po ang ating Nutricel? So, ang ating po Nutricel is only 3,300 pesos. So, 20 sachets, lumalabas 165 pesos lang po per sachet. So, ganun kamura. Kung titignan natin, napakamura po ng product natin. Why? Kasi if you want to be healthy, what is 165 pesos if you want to be healthy? Diba? So, alam naman natin yan, if we experience na tayo na hospital, napakagrabe po ang bayaran sa hospital compared mo dito sa 3,300. So, ang good news dyan, once na bumili ka ng product na 3,300, automatic you are already registered as certified Leprime reseller. Ayan. So, congratulations. No? Once na bumili ka pala niyan, ay reseller ka na ng Leprime. Good news, on your next purchase, ito po yung maganda, 2,475 pesos na lang. Magkano na lang per sachet yun? 123.75 pesos na lang per sachet. Gusto ganun kamura. Ito pa, good news again. Mayroon ka pang 10,000 buy one take one voucher. Meaning to say, bumili ako ng 2,475 na discounted, 2 box makukuha ko. Yes na yes po yun. Good news, makukuha mo yung per sachet, 62 pesos na lang. Ganun na po kamura. Plus, ito maganda. You will receive 100 LP coins reward kung pick up yung product mo sa ating office. Ngayon, if you are from other places naman, free shipping nationwide na po. Hindi mo na iintindihin yung shipment kasi si company na po ang bahala. And also, we have the opportunity na pwede tayong magkaroon ng income. Okay? So, alam naman natin, health is wealth. So, kailangan habang nagiging healthy, magkaroon din tayo ng magandang income. So, through this Nutricel, we have a program na pwede nating gawing negosyo. Okay? So, ayan. Una, direct selling. So, alam mo, nakuha mo yung product ng 2,475, binenta mo sa kaibigan, 3,300, so meron kang profit na 825. Makasampu ka, 8,250 ka na. Di ba? So kung weekly yon, so sa isang buwan, meron kang 33,000. Sabihin na lang natin, wag na yung monthly na 33. Monthly na lang na 8,250. Sa loob ng isang araw, sa loob ng 3 araw, makapagbenta ka ng isang box. Automatic, meron kang 825. Times 10 mo yun, edi meron kang 8,250. Diba? Ito good news, guys. Kasi bakit? Imagine nito ha. Sabi ko kanina, pag bumili ka ng next purchase, discounted, buy one, take one ka. Ayan ang maganda. Ngayon, ito may option ka. Kumita ka ng 247, kumita ka ng 825, yun na yung income mo. Meron ka pang another box. Okay? Yung isang box, pwede mong i-take yun. Pwede mong gamitin yun. Libre na. Kasi bakit? Meron ka ng take one. What if binenta mo ulit? 3,300. Nabenta mo 3,300. Meron kang magkano? Total income sa 2 box, 4,125. Same number of boxes po, katulad kanina, 10 box. Kanina, 8,250. Ngayon, 20,000. Meron kang additional 12,000 plus income sa pag-direct selling pa lang. Kung halimbawa talaga magaling ka mag-sales, di meron kang 82,500 monthly. So, magandang income na po yan. Diba? So ngayon, pangatlo, what if yung kausap ko naman, sir, bago pala yun, ito pa pala maganda, nakakapag-direct selling ka na, may income ka na, meron ka pang rebates. May magtatanong naman, sir, paano kung halimbawa user lang po ako, meron pa rin ba akong profit? Good news, meron pa rin. Bakit? Meron kang 5% dun sa lahat ng binibili mong products ng Leprime. Ayun, 123.75 yung 5% ng 2,475. So kada gamit mo, may cashback ka. Good news, yung iyong rebates, withdrawable direct to your GCash. Direct po sa GCash mo yan. Pwede mong ma-withdraw yan. Yung kagandahan, okay? So ngayon, ito yung kanina. What if, alimbawa, yung kaibigan ko, bumili ng 3,300, may option ka.
pwede benta yon, may 825 ka na income sa retail profit, sa direct selling, or pwede mo siyang i-register as reseller. Kasi bakit? Ganito po yun. Example, yung voucher mo, 10,000 yon. Di ba halimbawa, naka-apat na bili ka na sa 2,475. So, wala ka ng voucher. Correct? So, ang gawin mo, para magkaroon ka ng additional voucher, mag-invite ka. So, mag-invite ka ng kaibigan mo. So, sabi ng iba, nako, ito na tayo, mag-invite. So, optional po yung pag-invite. Kung gusto mo naman na, halimbawa, naubos na yung 10,000 mo, kung gusto mo na yung repeat purchase mo, isa lang, it's up to you. Pero syempre, mas maganda, meron buy one, take one. So, paano magkakaroon ulit ng buy one, take one? So, mag-invite ka. Sabi ng iba, sir, negative ako dyan sa invitation. So, wala pong masama sa pag-i-invite. Kasi bakit? Ang negosyo po ang negosyo po, ang bawat negosyo po, ang negosyo ng bawat negosyo ay tao. Para patunayan ko sa inyo, example, supermarket, ano pong negosyo ng supermarket? Tao. Fast food, anong negosyo ng fast food? Tao. Bakit? Ano ba yung product ng mga fast food? Di ba pagkain? Tama, sino bibili ng pagkain? Tao. So, yun yung market, yung tao. Fast food or supermarket, ang paninda nila, grocery item, sinong bibili? Tao pa rin. O para patunayan pa sa inyo, pet shop. Yan, pet store, pet shop or pet store. Sinong market nila? Aso ba? Yung Shih Tzu ba? Yung Doberman ba? Hindi naman eh. Yung amo ng aso, yun yung bibili para doon sa kanilang mga alagang hayop. Correct? So meaning, yung tao ang business. So that's why we are inviting people. So wala pong masama sa ganitong klaseng negosyo na pag-iimbita. Kasi nga, yun yung konsepto talaga. Every business, ang kanilang market, tao. Okay? So ngayon, nakapag-invite ka, meron ka ng additional voucher na naman. Sir, ang tanong ng iba, kailangan ba mauubos muna yan bago ako makapag-invite? Bago ako mag-invite? Hindi. Alam mo, today, nag-join ka. Right after this presentation, nag-decide ka, sir, bibili pa ako 1 box. Reseller na ako. What if kinabukasan, sa susunod na Zoom meeting natin, okay, meron ka ulit na pa-join. No? Meron ka kagad na pa-join. Ibig sabihin ba nun, hindi ka pwede? Hindi. Kinabukasan, matadagdagan ng 10,000 yung voucher mo. 20,000 na ngayon. Yan. So, ito good news. Meron ka pang libreng 10 sachets na 1 box. Magkano yung halaga? 1,650. Ito na naman maganda. Kung pick up yung products, may 100 LP coins ka pa. Di ba? So, may 100 LP coins ka pa. So, ngayon, kung ibebenta mo yung mga product mo, walang problema. Pero we suggest, dahil ito ay libre naman, i-take nyo po yung product. Okay? So, we should take the product, inumin po, or hindi pala, laklakin po natin, o ibudbud pala kasi hindi pala iniinom. So, gamitin po natin yung ating products. Okay? Be the product of your product. Kagandahan dito, hindi ka manghinayang kasi libre mo ito nakuha. Okay? So, ganyan po direct sponsor. Ngayon, pang-apat, ito po yung maganda. So, meron kang pwedeng income na binary or group team bonus. So, sabi ng iba, sir, hindi po ako marunong sa ganyang konsepto. Tignan niyo po mabuti ha. Ikaw to, emphasize ko lang, ikaw to. Ngayon, ang tanong, naubos yung voucher mo, anong gagawin mo para magkaroon pa ulit ng 10,000 na voucher? Di ba mag-i-invite ka? In-invite mo si Tom. Correct? Meron kang 10,000 na voucher. Meron kang additional dyan na one product worth 1,650. Correct? May LP coins ka pa kung pick up. So, tatlo yung nakuha mo. Correct? So, sino ba namang ayaw ng libreng products? Di ba? May 10,000 na voucher pa. So, ngayon, naubos na naman yung voucher mo. So, anong gagawin mo? Invite ka ulit. Sikat. Tama? Na-detect ng system. May line A, line B. Bibigyan ka ng additional 100 points. Equivalent to 500 pesos. Okay? So, dito sa line A mo, si Tom, naubos yung voucher. Anong gagawin? Mag-invite. Invite na si Bon. Naubos yung voucher. Anong gagawin? Mag-invite. Libre product, 10,000 voucher. Correct? So, ngayon, meron din siyang income na 500 kagaya mo. So, fair ba yung system? Very fair. Ganon din sa kabila. Sikat. Na-invite niya si Ann, saka si Troy. O, di ba? Bakit? Ang purpose nila, hindi naman yun yung business eh. Ang purpose nila, yung buy one, take one, yung free product, LP coins, kung pick up yung products, di ba? So, ganun po yung sistema. So, tinutulungan natin yung user na mag-create ng group. Ang good news dyan, meron din siyang 100 points or 500 pesos. Dahil ikaw, may team A, team B ka, na-detect ulit ng system, so meron ka na namang 100, meron kang 1,000 na income. And so on and so forth. Ano ba, nag-invite ng tiga-apat, naging 8, 16, etc. So, pwede kang kumita per day ng 12,500. Hindi mo na mamalayan habang tumatagal. Yung mga tao pala dun na bumibili sa ilalim, hindi lang pala user. What if may mga business-minded na ginawa rin yung negosyo? So, maganda, di ba? So, meron kang 12,500 per day or 87,500 per week or kaya naman, 375,000 per month na income. Di ba? Dun sa group team bonus. So, ganun po yung potential ng ating group team bonus. And also,
Ito naman yung maganda dyan. Ngayon sasabihin mo, sir, pwede bang mag-invite or mag-invite pa ng mas marami? Abay, oo naman. So example, sa kaka-invite mo dahil gusto mo yung libreng product, at the same time gusto mo na maraming voucher, so pwede kang mag-invite ng mas marami. Example, naka-anim ka, itong maganda pag naka-anim ka, rising star ka na. Yan, good news, may rising star ka na. Meron ka ng additional income na 35%. No? So, ibig sabihin, tataas yung discount mo ng 35%. Or, 2,145 mo na lang mabibili yung ating Nutricel for only 2,145. Buy one, take one pa yun. Tapos, dahil sa naka-anim ka na, meron ka na dyan 6 boxes, kung ibebenta mo yun, 9,900 yun. Di ba? Bawing mo na yung puhunan mo, times 3 na yung puhunan mo. Correct? Plus, we have the voucher worth 60,000 voucher. Diba? Ito maganda. Sabi dyan, pag naka-anim ka, you will earn a group leadership bonus from your 6 direct based on their 1 to 5. So, so paano yun? Ganito po yun. Si number 6 mo, si Kim. Yan, si Kim. Dito tayo kay Kim. Si Kim, na-invite mo, pang-anim mo siya, naging rising star ka. Dito daw magsisimula yung leadership bonus mo. Halimbawa si Kim, paano yun? Halimbawa si Kim user lang. Naubos yung voucher, anong gagawin? Di ba mag-i-invite para meron siyang voucher at meron siyang free product? Ikaw, ano namang earnings mo ron? Meron kang 100 pesos. Akit sa'yo. Okay? Ikaw pa ba nag-effort? Hindi na. Sino nag-effort? Si Kim. Si Pam 1, na-invite ni Kim. Tama? Ngayon, naubos yung voucher. Anong gagawin ni Pam? Invite. O, nag-invite siya. Nag-invite. Bumili ng package. Bumili ng isang product. Automatic. Ikaw naman, meron ka dong another 100. Dalawa yon, meron kang 200. Ikaw pa ba nag-effort? Hindi na. Si Pam na. Tama? Pero meron ka pa rin additional 100. Ngayon, si Sam 1, si Sam 2 nag-invite. Si Bin, si Tin, si Mig, si Glenn, si Ems. Tama? Nakalima. Correct? O, automatic yan. Meron kang tigi-100 dyan. Hindi na ikaw nag-effort, si Sam 1 na, automatic meron ka pa rin 100. Kasi nga po, yan yung group leadership bonus. So, paano gumagana? Example, si Kim, pang-anim mo siya. O, halimbawa, ngayong araw na to na napapanood mo to. Ito yung unang buwan mo. Naka-anim ka agad. Masipag ka. I-anim ka agad. Tama? Yung pang-anim mo, nag-target din maging rising star. Correct? Ngayon, habang hindi pa siya nagiging rising star, yung 1 to 5 na ipapasok niya, meron ka doon 100. So, meron kang 500. Ngayon, yung 5 na yon, nag-invite ng tigli 5, automatic meron kang 2.5. Yung 5, nag-invite, in 25, nag-invite tigli 5, meron kang 12.5. So, exponential lang, times 5 ng times 5 lang. Imagine mo, in 6 months time, pwede nga kumita ng up to 1.9 million. Diba? Sa power of 5 pa lang yan. So, ngayon, yung paano sir yun nasa baba, yun nasa 6th month, pag nag-invite, meron pa rin? Yes. Paano pag umabot ng 10th level, meron pa rin? Yes. Paano 11th level, 12, 15? Paano sir pag 100 levels na, pumasok, meron pa rin ba? Yes. Paano sir pag padalawa-dalawa lang, meron pa rin? Abay, oo naman. Diba? Ang usapan dyan, basta may pumasok, nasa 1 to 5, alam mo, pang number 3, number 4, padala-dalawa, automatic, meron ka dyan unlimited 100. At again, starting po ang sinabi ng system, starting from your 6 direct. Ibig sabihin, pag may pang 7 ka, ganyan ulit. Abay, oo naman. May pang 8, ganyan ulit. Yes. Pang 9, yes. Pang 10, hanggang ilan ang kaya mo. Meron kang unlimited group leadership bonus. Okay? So ngayon, ito pala, bago tayo mag-proceed, ang tanong ng iba, Sir, paano naman pagka parehas na kaming rising star? Mawawala po ba yan? Good news po, hindi. Hindi mawawala itong group leadership bonus mo. Tuloy yan. Okay? Hindi yan mawawala. Hindi yan magbe-break away. Okay? So ngayon, lahat ng direct mo, pag namili, automatic meron ka doon 5% sa bibili nila. Ngayon, yung mga in-invite naman ng direct mo, tawag doon indirect or second level down the line, automatic meron ka doon income. Ito nga sabi ko nga po dito example na lang, on your first year, 6 lang ang naniwala sa'yo. Possible ba na maka-6 ka sa loob ng 1 taon? Abay, oo naman, 2 buwan, isang tao lang ma-invite mo na naniwala sa'yo. Tama? Next year, yung 6 mo, ganun din ang nangyari. Meron din silang tiga-6. Pangatlong taon, pang-4. After 10 years na nakita mo tong lay prime, ginawa mo sa 1 taon, 6 lang. Tapos sila tiga-6 lang din. Possible ba mangyari yun? Abay, oo naman, kasi 6 lang Di ba? So ngayon, pag-usapan natin, on your 11th year, pang 11 taon mo namili, magkano yung income mo? 725 million. Pang 12 taon namili, magkano income mo ulit? 725 million. 12 years time, pag nagawa yan ng sistema na yan, bilyonaryo ka pala.
O sabi ng iba, sir, laki naman masyado niyan. O sige, 10% na lang, 72.5 million na lang. Tama? O 1% na lang nga, o 7.2 million, o. Pwede pa rin? Bay, okay pa rin yun. O 0.1%, 725,000, pwede pa rin? Bay, syempre naman, 0.01%, 72,500, pwede pa rin? Pwede pa rin. Ito maganda, 0.001, 7,250 pesos monthly. Wala kang babayarang maintenance para makuha may commission mo sa Unilevel. Pwede pa rin? Bay, pwede po yun. Diba? Kasi bakit? Wala kang maintenance dyan na babayaran monthly. Namimili lang yung mga taong yan, gandang income na po yun. Di ba? Ito na naman, may nagtanong na naman, sir, paano yung pang 11? Wala na ba akong income doon? Meron pa rin. Ito po, good news. Oh. Meron tayong overriding consumers bonus. So ngayon, lahat ng direct mo, pag ikaw ay napromote ng Rising Star, automatic, lahat ng direct mo na reseller, may 10% commission ka. Paano yun? Example, Rising Star ka, 6 yung reseller sa ilalim mo. Yung 6 namili ng 2 for 75. Buy one, take one pa lang nabili yan, ha? 25%. So, merong ang 247.50. Times mo yun. Times mo dun sa number of bumili. 47.5 times 6. Yun ang income mo. Ngayon, ito. Yung 6, magta-target ba yan para maging Rising Star? Magta-target, syempre. Mas tataas yung discount. Plus, magkakaroon din sila ng overriding. Ngayon, yung 6 nagkaroon ng tigda-dalawa, ilan na? 12. Tama? 12 plus 6, 18. Namili yung 18, meron kang 10% overriding commission. Yun ang income mo. Ngayon, yung 12, nag-invite ng tigda-dalawa, 24 plus 18 ilan? 42. 42 people namili ng buy one, take one, meron kang 247.50 times 42. Ito na ang good news. Yung 24, nag-invite ng tigda-dalawa, ilan na? 48 plus 42, 90 people. Nag-invite ng tigda-dalawa, namili ng product, yung 90 people, times 247.50 mo doon. Ito pa, good news, oh. Ito pa, yung 48, nag-invite ng tigda-dalawa, 96, plus 90 ilan, 186 people. Namili lahat. Tama? Lahat yung reseller, wala pa nagiging Rising Star eh. Bakit? Dalawa pa lang eh. Ilan ba usapan? Di ba dapat maka-anim? Nakadalawa lang eh. Ngayon, meron kang 186 times 247.50 na income. Ito, pag nag-proceed pa yon 96 times 2, ikaw na bahala magkwenta ron. Di ba? Ilan yun? 192 people plus 96. Plus 186. 300 plus people. Pag namili yung 300 plus na yon, automatic. Meron kang 247.50 ron. Walang galawan, walang alisan. Gano'ng aganda. Pag na-promote ka pa ng team leader, may 15% ka pa, 371.25. Lalo pag nag-manager ka, 20% ka na. 495 pesos ka sa lahat ng reseller na bibili sa ilalim mo. Ang gandahan dyan, para ma-enjoy mo yung team manager, kuha ka ng bagong reseller. Kasi pag nag-45% ka na, may bago kang reseller, wala pang rank doon sa linya ng mga yon, buong-buo yung 495 pesos mo doon. Di ba? So, ganun aganda yung overriding. Ngayon, pag nagparehas na kayo ng rango, syempre, breakaway. Why? Pag hindi kumita ang company, malulugi po yan. So, kailangan, kung sino yung Rising Star, isa lang dapat yung kukunan doon sa mga reseller. So, example, parehas na kay Rising Star, breakaway ka kung ikaw ang nag-sponsor. So, wala ka ng income sa kanya. Pero, to good news, ginawa ng sistema ng company. Meron ka pa rin kikitain. Paano? Example, sir, naka-anim ako. Yung pang-anim ko, yun yung naging na-promote na Rising Star. Tapos yung pang-anim ko, yung kumita ka doon ng 100 kanina. Tama? Sa 1 to 5 niya. Ngayon, pag namili yung 1 to 5 ni number 6 mo, automatic, lahat ng binibili nun may 5% ka pa. Sir, kahit ba parehas kami yung Rising Star? Yes. Paano, sir, pag mas mataas na yung rango niya, meron pa rin ba akong 5%? Yes. Paano pag team manager na siya, ako Rising Star pa rin, meron ka pa rin bang 5%? Abay, oo naman. Kasi nga, regardless of rank to. Imagine mo, ito nga, pinakita dito sa presentation natin, no? Imagine mo, what if lahat ng tao doon, halimbawa si number 6, lahat ng 1 to 5 niya naging team manager na, may income ka pa rin? Oo naman, tinan mo sa, lahat yan ha, take note, lahat team manager, tinan mo income mo in 6 level pa lang, ilan? 1.8 monthly. Hanggang infinite yan, di ba? Again, magi-start yan kay number 6, kung may pang 7 ka pa, kung may pang 8 ka pa, pang 9 ka pa, may pang 10 ka pa, ikaw na bahala magkwenta. Di ba? Unlimited levels yan. Di ba? Unlimited levels yan. Di ba? Ganyan aganda yun. Kahit na mas mataas pa yung rank niya sa'yo. Correct? So, ganyan po yung sistema. Also, lahat ng binibili mo, meron ka pang matatanggap na points. Pati yung binibili ng entire team mo.
down the line hanggang sa pinakaduluduluhan, may LP coins ka matatanggap. Ito maganda. Yan, makikita nyo naman sa picture, redeemable siya into any of those merchants na nakalagay dito sa ating system. Tatlo po yung merchant natin. Also, yung product din ng Lay Prime, pwede mo ring i-click yan. So, ano, alam mo, nasa office ka, pumasyal ka ron, decided to mamasyal ka, may LP coins ka, o magkape ka muna ron, wala kang babayaran, di ba? Magkumain ka doon. So, kung malapit ka naman sa Alabang, meron tayo dyan na meal. So, may mga groceries dyan. So, meron din tayong mga chillax. Ito naman po yung mga essential oil na mabango. So, yan. Marami kang option na pwedeng pagpilian doon sa LP coins. And soon, magkakaroon din ng other merchants pa. Okay? So, ayan po sa ngayon, yung mga nasa system ng mga merchants natin. So, ayan po yung ating kitaan. Actually, meron tayong mga promos. So, for this month, meron tayong mga promos. So, tanungin nyo na lang po inyong mga sponsor regarding those promos. So, ito po yung ating presentation ng Lay Prime and I hope you understand. And if you have any concerns or questions, you can ask your sponsor about the program, about the shipment. So, ngayon, banggitin ko na rin yung ating payout system. Ating payout po is every Wednesday, Thursday, and Friday. Okay? 3 araw po yung payout natin sa loob ng 1 linggo. Okay? Every Wednesday, Thursday, and Friday. Ang requesting po ng payout natin, every Tuesday, Wednesday, and Thursday. So, yun po yung request. So, kagandahan, nag-request ka ng Tuesday, Wednesday, nasa yun na yung commission mo. It's either to your GCash, to your GoTime. So, parang walang limit. So, yan. Yan po yung mga option. And also, pwede rin cash naman. Pick up sa office. So, but we suggest, mas maganda yung online para mas madali. So, ngayon, gaano ka-safe ang payout mo? So, para yung iyong payout is very safe. Merong one-time password na ipapadala sa email mo para hindi yan mapakialaman ng kung sino-sino. At yung commission mo, safe na safe po sa company. Kasi bakit? Hindi po mabubuksan ng kahit na sino yan. Kahit na alam yung password mo, pero kung yung email mo naman, hindi nila alam, wala po hindi po mapapakialaman yung inyong commission. So, safe po yung inyong commission dito. Okay? So, may one-time password po yan. So, pwede nyo pong kontakin yung inyong sponsor about dito sa ating presentation. Yun lang po. Tapos na pa tayo. Good morning and God bless you. And hope to see you on our next presentation. Thank you and God bless.